Si Miguel, isang bilyonaryong kilala sa kanyang karangyaan at tagumpay sa negosyo, ay nakatira sa isang malaking mansyon sa Tagaytay. Ang mansyon niya ay napakalaki, may maraming kwarto, swimming pool, at hardin na kasing ganda ng mga tanawin sa postcard. Sa kabila ng kanyang yaman, si Miguel ay may simpleng paniniwala, ang tunay na pag-ibig ay hindi nabibili. Matagal na niyang hinahanap ang babaeng mamahalin siya, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kung sino siya bilang tao. Isang araw, habang nagbabakasyon sa isang charity event, nakilala niya si Clara. Si Clara ay isang simpleng babae mula sa probinsya. Siya ay may natural na kagandahan, mahinahon ang pananalita, at may mabuting kalooban. Hindi siya naghahanap ng kayamanan at tumutulong sa charity dahil sa kanyang puso, hindi sa dahilan ng publicity. Sa kanilang unang pagkikita, nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang activity area ng charity. Si Miguel ay namangha sa kabaitan ni Clara. Siya ay abala sa pagtulong sa mga bata at matatanda at palaging may ngiti sa mukha. Ang ganda ng ngiti niya, bulong ni Miguel sa sarili. Nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng masinsinan sa lunch break ng event. Si Clara ay humble at maingat sa kanyang pananalita. Napansin ni Miguel na siya ay may matibay na prinsipyo at may paggalang sa ibang tao. Hindi tulad ng ibang babae na nakilala niya sa high society, si Clara ay natural at hindi nagpapakita ng pagkasosyalan o pagpapakaporma. Pagkatapos ng ilang linggo, nagsimulang magkaroon ng regular na pag-uusap. May mga dinner date sa simpleng restaurant, lakad sa parke, at minsan sa tabi ng beach. Habang tumatagal, mas lalo siyang humuhulog ang loob kay Clara. Si Miguel ay nakaramdam ng kakaibang ligaya tuwing nakikita niya ang simpleng tuwa ni Clara. Ngunit sa kabila ng kanyang kaligayahan, may isang bagay na bumabagabag sa isip ni Miguel. Alam niyang may mga tao sa paligid niya na maaaring gamitin siya. Ang kanyang yaman ay parang magnet sa mga opportunist. Bago niya direktang itanong kay Clara kung totoo ang pagmamahal niya, naisip ni Miguel na subukan siya sa isang kakaibang paraan. Paano kung magkunwari akong paralisado, naiisip niya. Kung tunay ang pagmamahal niya, hindi siya matatakot o tatakas sa akin. Ngunit bago gawin iyon, alam ni Miguel na dapat maingat siya. Hindi pwedeng basta magkunwari may sakit o aksidente. Kailangan niyang planuhin ang bawat hakbang upang hindi masaktan si Clara o ang sarili niya. Ang plano ni Miguel. Si Miguel ay kilala sa kanyang matalinong pag-iisip, kaya mabilis siyang gumawa ng plano. Una, ipapakita niya sa lahat ng staff na nagkaroon siya ng aksidente sa opisina. Magpapanggap siyang hindi makagalaw ang mga kamay at paa. Sa ganitong paraan, makikita niya kung si Clara ay tunay na nagmamalasakit sa kanya. Pangalawa, kailangan niyang tiyakin na si Clara lamang ang makakaalam ng buong katotohanan. Ang iba pang staff ay ipapakita lamang na siya ay nasa ospital at may medical emergency. Sa ganitong paraan, walang makakaistorbo o makakaabala sa eksperimento niya. Pangatlo, kailangan niyang obserbahan ang bawat kilos ni Clara. Papaano siya tutugon sa kanyang pangangailangan? Magiging pasensyosa ba siya? Makikialam ba siya sa kanyang personal na kalusugan, o magiging interesado lamang sa kanyang yaman? Bago simulan ang plano, naglaan si Miguel ng ilang linggo upang pag-aralan si Clara. Sinubaybayan niya ang kanyang mga kilos, ang paraan ng kanyang pakikitungo sa mga tao, at ang kabaitan niya sa mga hindi kilala. Nakita niya na may malalim na puso si Clara, at iyon ang dahilan kung bakit mas lalo niyang gustong subukin ang kanyang pagmamahal sa kakaibang paraan. Unang pagkikita pagkatapos ng plano. Isang hapon, tinawag ni Miguel si Clara sa kanyang mansion para sa isang dinner. Hindi niya sinabi sa kanya ang buong plano. Sa halip, nagkunwari siyang medyo may sakit at humiling ng tulong. Clara, pwede mo ba akong tulungan? Medyo nahihirapan ako sa paglakad, sabi ni Miguel, dahan-dahang hawak ang braso ni Clara. Si Clara, bagaman nagulat, hindi nagdalawang isip. Siyempre, Miguel. Halika, tutulungan kita, sagot niya, at maingat siyang hinawakan ang braso ni Miguel. Habang naglalakad sila sa hallway ng mansion, ramdam ni Miguel ang kabutihang taglay ni Clara. Hindi siya nagtanong tungkol sa kanyang pera, hindi nagreklamo sa biglaang sitwasyon, at higit sa lahat, ipinakita niya ang malasakit at pag-aalala. Pagdating sa sala, pinaupo ni Miguel si Clara at nagkunwaring nahihirapan sa galaw. Si Clara ay maingat na nagdala ng tubig, tinulungan siyang uminom at tiniyak na komportable siya. Salamat,
Clara, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka, bulong ni Miguel sa sarili habang tinitingnan ang kanyang fiance. Napansin niya ang isang kakaibang katatagan sa mukha ni Clara. Walang takot o panghihinayang, puro malasakit at tapat na interes. Si Miguel ay unti-unting napangiti, alam niyang may tama siyang nadarama tungkol kay Clara. Pagsubok at pag-obserba. Habang lumilipas ang mga araw, ipinagpatuloy ni Miguel ang kanyang pagkunwaring paralisado. Binibigyan niya si Clara ng mga task upang tulungan siya sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, minsan, humihingi siya ng tulong sa pagkain, pamamaligo at kahit pagbibihis. Sa bawat pagtulong ni Clara, mas lalo niyang nakikita ang tunay na puso ng babae. Hindi nagrereklamo si Clara, hindi nagmamadali at higit sa lahat, hindi interesado sa kanyang pera. Sa halip, nakikita ni Miguel ang kabutihan at pasensya sa bawat kilos ni Clara. Ngunit may ilang pagkakataon na nagdadalawang isip si Miguel. Ano kung matutuklasan ni Clara ang kanyang plano? Ano kung masaktan siya at mawala ng tiwala sa kanya? Lahat ng ito ay nagdudulot ng kaba sa bawat hakbang ng plano. Mga eksena ng pagkakalapit. Sa isa pang gabi, habang nagkakaroon ng simpleng hapunan sa terrace, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga pangarap at buhay. Kahit na iparalisado si Miguel, masigasig na nakinig si Clara sa kanyang mga kwento. Alam mo, Miguel, kahit na hindi mo masabi, ramdam ko ang iyong kabutihan. Ang yaman mo ay hindi mahalaga sa akin, mahalaga ka sa akin bilang tao, sabi ni Clara, habang tinitingnan siya sa mata. Ang mga salitang ito ay tumago sa puso ni Miguel. Alam niyang tama ang kanyang nadarama, at mas lalo siyang nagdesisyon na subukan ang pagmamahal ni Clara sa mas matinding paraan sa susunod na mga araw. Ngunit sa kabila ng plano, may mga sandali rin na si Miguel ay natututo tungkol sa kanyang sariling damdamin. Hindi lang siya sinusubok si Clara, sinusubok rin niya ang kanyang sariling kakayahang magmahal at magtiwala. Inner thoughts ni Miguel. Habang gabi, nag-iisa si Miguel sa kanyang silid, iniisip ang lahat ng nangyari sa nakaraang linggo. Clara, totoong ang puso mo ay wagas. Hindi mo iniisip ang aking kayamanan, hindi ka natatakot sa kalagayan ko. Totoo ba na ganito ang pag-ibig na hinahanap ko, bulong niya sa sarili. Nararamdaman niya ang kilig at kaba, at kasabay nito, ang pananabik sa susunod na araw. Alam niyang ang planong ito ay simula lamang ng mas malalim na pagsusuri sa pagmamahal ni Clara. Pagkatapos ng unang linggo ng kanyang planong pagkunwaring paralisado, mas lalong naging mapanuri si Miguel sa bawat kilos ni Clara. Araw-araw niyang sinusubaybayan kung paano ito tumutugon sa kanyang ipangangailangan. Sa umaga, si Clara ang nagluluto ng kanyang almusal. Habang naglalagay siya ng pagkain sa plato, nag-iingat siyang huwag mapasipa ang tubig o mawala ang balanse ni Miguel. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang responsibilidad, hindi dahil may utang na loob, kundi dahil tunay niyang pinapahalagahan ang kalagayan ni Miguel. Clara, salamat, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka, bulong ni Miguel habang dahan-dahang iniinom ang sopas na inihanda niya. Ramdam niya ang kabutihan sa kilos ni Clara. Hindi niya maipaliwanag, pero may kakaibang init sa puso niya tuwing kasama ang babae. Pagdaragdag ng pagsubok. Ngunit si Miguel ay alam na ang simpleng tulong ay hindi sapat. Kailangan niyang subukan ang katatagan at katapatan ni Clara sa mas matinding paraan. Kaya isang araw, nagkunwari siyang nahulog mula sa hagdan at nagpakitang mas malubha ang kanyang iparalisis. Nilapitan niya si Clara at humingi ng tulong. Clara, medyo mas masakit ang pakiramdam ko ngayon. Kailangan ko ang tulong mo sa pag-upo sa kama, sabi ni Miguel na maihalong pananaliksik sa emosyon ni Clara. Si Clara, bagaman nagulat at medyo natakot, ay hindi nagdalawang isip. Huwag kang mag-alala, Miguel. Tutulungan kita, sagot niya. Maingat niya siyang inilagay sa kama, pinapadali ang pag-upo at tinakpan ng kumot. Ramdam ni Miguel ang pag-aalala sa bawat galaw ni Clara, at iyon ang nagpapatunay sa kanya na ang babae ay tapat. Paglalarawan ng kabutihan ni Clara. Habang nagdadala ng gamot at pagkain si Clara, napansin ni Miguel ang maliliit na detalye sa kanyang kabutihan. Inayos niya ang unan upang maging komportable si Miguel. Pinili niya ang tamang pagkain na madaling nguyain at lunukin. Bawat kilos niya ay maingat, walang halong reklamo o pagod. Si Miguel ay natutuwa sa mga simpleng aksyon ni Clara. Sa isip niya, kung mahal niya ako sa ganitong paraan, hindi niya kailangan ang aking pera o posisyon.
Pagkakaroon ng emotional moments. Sa mga sumunod na araw, si Miguel ay naglagay ng mas maraming tasks para kay Clara. Tulungan siyang maligo at magbihis. Magdala ng baso ng tubig tuwing gabi. Magbasa ng libro o magkwento upang aliwin siya. Si Clara, sa bawat hakbang, ay nagpapakita ng pasensya at malasakit. May mga pagkakataon na nagiging emosyonal siya, iniisip kung paano makakayanan ang sitwasyon. Ngunit kahit ganoon, hindi siya umaalis at hindi nagpapakita ng inis o galit. Pagpapalalim ng relasyon. Isang gabi, habang nakaupo sa sofa, nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap tungkol sa kanilang nakaraan. Alam mo, Miguel, noon ay mahirap ang buhay ko. Wala kaming marangyang tahanan o malaking pera. Ngunit natutunan kong mahalin ang tao, hindi sa kanyang kayamanan, kundi sa kanyang puso, sabi ni Clara, habang tinitingnan siya sa mata. Miguel ay tumigil sandali. Ramdam niya ang sincerity sa bawat salita ni Clara. Clara, salamat sa pagiging tapat. Ito ang dahilan kung bakit gusto kitang makasama habang buhay, sagot niya, kahit na hindi niya pa maipakita ang buong plano. Conflict and tension. Subalit sa kabila ng kabutihan ni Clara, may mga pagkakataon na nagdadalawang isip si Miguel sa kanyang plan. Paano kung malaman ni Clara na ito ay isang laro lamang? Paano kung masaktan siya at mawala ng tiwala sa kanya? Paano kung ang kanyang plan ay magdulot ng kalungkutan kay Clara? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na bumabalot sa isip ni Miguel sa gabi. Ngunit alam niya na kung hindi niya susubukan, hindi niya malalaman ang tunay na damdamin ni Clara. Pagpapakita ng sacrifice. Isang araw, habang naglilinis si Clara ng mansion, nagpasya si Miguel na subukan ang kanyang kakayahan sa isang mas komplikadong paraan. Nagkunwari siyang nahulog sa pool habang naglalakad at hindi makalabas. Agad na tumakbo si Clara upang tulungan siya. Miguel, are you okay? Sandali, tutulungan kita, sigaw niya habang hinahawakan ang braso ni Miguel upang hilahin siya palabas. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Miguel ang tunay na kabutihan ng kanyang fiancé. Hindi niya iniisip ang yaman o ang posibilidad na magalit si Miguel. Ang ginawa ni Clara ay tapat, at puno ng pagmamalasakit. Emotional introspection ni Miguel. Habang nakaupo sa tabi ni Clara, ramdam ni Miguel ang tindi ng damdamin niya. Sa isip niya, hindi ko na kailangan ng test. Nakita ko na ang tunay na pagmamahal niya. Pero paano ko siya masasabi na totoo ang nararamdaman ko nang hindi masaktan ang kanyang damdamin? Sa gabing iyon, nagpasya si Miguel na kailangan niyang magpatuloy sa plano, ngunit may bagong layunin, hindi lang subukan si Clara, kundi palalimin ang kanilang relasyon at unti-unting ipakita ang tunay niyang damdamin sa tamang oras. Clara's reactions and emotional development. Sa kabila ng mga pagsubok, si Clara ay hindi nagbigay ng dahilan para mawala ng tiwala. Sa halip, mas lalo siyang nagpakita ng pagmamahal at malasakit. Natutunan niyang mahalin si Miguel sa kabila ng paralisado niyang kondisyon. Tuwing umaga, siya ang unang gumigising upang ihanda ang almusal. Tuwing gabi, tinitiyak niyang komportable si Miguel bago matulog. Sa bawat simpleng kilos, ipinapakita niya ang kanyang tapat na pagmamahal. Si Miguel ay natutuwa, ngunit may halong kaba. Alam niyang may limitasyon ang kanyang plan, at kailangan niyang malaman kung paano ihahayag ang katotohanan kay Clara sa tamang paraan. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsimula ang planong pagkunwaring paralisado ni Miguel. Sa simula, simpleng mga gawain lamang ang kanyang sinusubok kay Clara. Ngunit ngayon, nais niyang makita hindi lamang ang kabutihan at katapatan, kundi ang kakayahan ni Clara na harapin ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Isang umaga, habang nagigising si Miguel sa kanyang silid, napansin niyang tila may kakaibang tensyon sa paligid. Si Clara ay abala sa mga gawain, nagluluto, nag-aayos ng kama, nagdadala ng gamot at pagkain. Ngunit ramdam ni Miguel na may iniisip si Clara. Clara, anong iniisip mo? Tanong ni Miguel habang nakaupo sa kama, dahan-dahang tinutulungan ni Clara sa kanyang pag-upo. O wala naman, Miguel. Siguro iniisip ko lang kung paano ka magiging komportable sa buong araw, sagot ni Clara, habang nag-aayos ng unan sa likod niya. Ngunit sa isip ni Miguel, ramdam niya na may mas malalim na nararamdaman si Clara. Siguro ay nagsisimula siyang maapektuhan ng kanyang kunwaring kalagayan. Ito ay simula ng mas komplikadong pagsubok. Pagpapalalim ng plan.
Upang subukan si Clara ng mas maayos, nagdesisyon si Miguel na gumawa ng mas malalaking task para sa kanya. Pag-aasikaso sa mansion, kailangan niyang maglakad sa buong mansion gamit ang wheelchair at si Clara ang magtutulak at gagabay sa kanya. Pagpapakita ng kahinaan sa social events, magpapanggap siyang mas mahina sa isang maliit na dinner kasama ang ilang kaibigan upang makita kung paano magre-react si Clara. Pagharap sa mga emerhensya, mag-imbento siya ng maliliit na aksidente sa loob ng bahay upang makita kung handa si Clara sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Bawat hakbang ay mas komplikado kaysa sa nakaraan at alam ni Miguel na ito ay makakaapekto sa damdamin ni Clara. Ngunit para sa kanya, ito ang tanging paraan upang makita kung totoo ang pagmamahal ng babae. Unang malaking test. Isang araw, habang naglilibot sa hardin ng mansion gamit ang wheelchair, nagkunwari si Miguel na nadapa at hindi makabangon. Clara, hindi ko kaya tulungan mo ako, sabi ni Miguel, halos nagkukulang sa lakas. Si Clara, bagaman nagulat, ay agad na lumapit. Miguel! Sandali, tutulungan kita, sagot niya. Hinawakan niya ang wheelchair, tinitiyak na hindi matumba si Miguel, at dahan-dahang tinulungan siyang makalakad. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Miguel ang tunay na malasakit ni Clara. Hindi siya iniwan o pinamura, bagkus, nagpakita siya ng kabutihan at pasensya. Ngunit may isang hindi inaasahang pangyayari, isang staff na hindi alam ang plano ni Miguel ay nakita sila at nagtaka sa sitwasyon. Ito ay nagdagdag ng tensyon dahil baka ma-expose ang buong plano. Internal conflict ni Miguel. Habang nakaupo sa hardin, nag-iisip si Miguel tungkol sa mga nangyari. Kung masilip ng ibang tao ang planong ito, baka masira ang tiwala ni Clara at baka masaktan siya. Pero kung hindi ko susubukan, hindi ko malalaman kung tunay ang pagmamahal niya, bulong niya sa sarili. Ang conflict na ito ay nagiging dahilan ng pag-aalala sa puso ni Miguel. Ngunit alam niya na ang pagmamahal ay hindi laging madali, kailangan ding may sakripisyo at matinding pagtitiwala. Pagpapakita ng pagsubok sa emosyon. Sa isang gabi, habang kumakain sila sa terrace, nagkaroon ng malalim na pag-uusap. Clara, napansin kong nag-aalala ka sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ipapakita ang pasasalamat ko, sabi ni Miguel, halatang may kaba. Totoo, Miguel. Naiisip ko minsan, ano kaya ang nararamdaman mo sa akin? Talaga bang mahal mo ako, o dahil sa kailangan mo ako ngayon, sagot ni Clara, maihalong pag-aalala. Sa mga salitang iyon, ramdam ni Miguel ang bigat ng kanyang desisyon. Hindi niya pwedeng sabihin ang buong katotohanan ngayon, ngunit alam niya na kailangan niyang ipakita ang tunay niyang damdamin sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Unexpected complication. Isang hapon, habang nag-aalaga si Clara kay Miguel, nagising ang isa sa mga kaibigan ni Miguel na may dalang regalo. Hindi niya alam ang plano ni Miguel at natuwa na makita siyang iparalisado. Wow, Miguel! Ang hirap pala sa'yo ngayon. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan kita, sabi ng kaibigan, at bigla na lamang humawak sa kamay ni Miguel upang tulungan siya. Si Clara ay nagulat at napahiya. Hindi po kailangan, tutulungan ko po siya, sagot niya, halatang nahihiya sa sitwasyon. Si Miguel naman, kahit na nagkunwari, ay nakaramdam ng stress. Ito ang unang pagkakataon na may ibang tao na nakakaapekto sa kanyang plano. Kailangan niyang maayos na kontrolin ang sitwasyon nang hindi masaktan si Clara. Clara's loyalty and love. Sa kabila ng abala at stress, ipinakita ni Clara ang kanyang katapatan. Hindi siya nagalit o napagod sa mga aksidente at komplikasyon. Patuloy niyang inaalagaan si Miguel sa pinakamabisang paraan. Nagpapakita ng malasakit, hindi lang sa paralisado niyang kalagayan, kundi sa kanyang emosyonal na pangangailangan. Sa bawat kilos ni Clara, mas lalo niyang ramdam ni Miguel ang tunay na pagmamahal. Hindi lang ito simpleng responsibilidad, ito ay isang gawa ng puso. Emotional depth and inner thoughts. Sa gabing iyon, nag-iisa si Miguel sa silid, iniisip ang lahat ng nangyari. Clara, hindi ko na kailangan pang subukan pa. Nakita ko na ang iyong katapatan at pagmamahal. Ngunit paano ko siya sasabihan ng buong katotohanan ang hindi masisira ang tiwala niya, bulong niya sa sarili. Ramdam niya ang kilig, kaba at pagmamahal ng sabay. Alam niyang darating ang tamang oras, ngunit kailangan niyang maghintay at patunayan ang kanyang sarili rin bilang tunay na kapartner ni Clara. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsimula ang plano ni Miguel.
Sa simula, simpleng pagsubok lamang ang ginawa niya, ngunit ngayon, unti-unti nang lumalalim ang tensyon sa relasyon nila. Hindi lamang ang kabutihan at tapat na pagmamahal ni Clara ang sinusubok, kundi pati ang kakayahan niya sa emotional stress. Isang umaga, habang nag-iinom ng kape si Miguel sa terrace, napansin niyang tila may kakaibang lungkot sa mukha ni Clara. "Clara, anong iniisip mo?" tanong ni Miguel, halatang nag-aalala. "O wala naman, Miguel. Siguro pagod lang ako kahapon sa pag-aalaga sa'yo," sagot ni Clara, ngunit ramdam ni Miguel ang hindi pagkakasundo sa boses niya. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ni Miguel na hindi sapat ang simpleng plan, may kailangan pa siyang iobserba sa emosyon ng babae. Pagkakaroon ng misunderstanding. Isang araw, habang naglalaro ng wheelchair si Miguel sa garden, nagkaroon ng hindi inaasahang insidente. Ang isa sa mga staff ng mansion, na hindi alam ang plano ni Miguel, ay nagdala ng mahalagang package para sa kanya. "Sir Miguel, kailangan po itong pirmahan," sabi ng staff habang inilalapit ang package. Sa gulat ni Clara, naisip niyang baka may ibang babae na nagpakita ng interes kay Miguel. Napuno siya ng selos. "Clara, bakit ka parang nagulat?" tanong ni Miguel, naramdaman ang bigat sa ekspresyon ng babae. Wala lang, iniisip ko lang kung sino ang nagdala ng package na iyon," sagot ni Clara, halatang maihalong selos at pagkabahala. Ngunit sa isip ni Miguel, alam niyang ito ay magiging simula ng unang malaking misunderstanding sa kanilang relasyon. Pagpapakita ng emosyonal na pagsubok. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Miguel ang iba pang emotional tests. Fake argument, nagkunwari siyang naiinis sa simpleng pagkakamali sa pagkain, upang makita kung paano tatanggapin ni Clara ang stress. Unexpected visitors, nag-imbita siya ng ilang kaibigan nang hindi alam ni Clara, upang makita kung paano siya kumikilos sa social pressure. Minor accidents, nagkunwari siyang nadapa o nasugatan sa maliit na aksidente sa loob ng bahay. Sa bawat hakbang, ramdam ni Miguel ang kabutihan at pasensya ni Clara. Ngunit sa kabilang banda, nararamdaman niya rin ang emosyonal na tensyon at posibilidad ng misunderstanding. Clara's emotional reactions. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinakita ni Clara ang kanyang katapatan. Hindi siya nagalit sa fake arguments ni Miguel. Patuloy niyang iniingatan ang kaligtasan ni Miguel sa bawat minor accident. Sinusubukan niyang intindihin ang galit o selos ni Miguel sa mga social situations. Ngunit sa puso ni Clara, may mga pagkakataon na napapaisip siya. Bakit parang may tinatago si Miguel? Bakit parang hindi niya sinasabi ang lahat sa akin? Ang mga katanungang ito ay nagsisimula ng emotional conflict na lalong magpapasidhi ng tensyon sa part 5. High tension event. Isang gabi, habang natutulog si Miguel sa kanyang silid, nagkaroon ng insidente. Ang isa sa mga pinto ng mansion ay nagbukas at may narinig si Clara na kakaiba. "Miguel, may narinig ako, anong nangyayari?" tanong ni Clara, halatang natakot. Si Miguel, na nagkunwari na paralisado, ay hindi makagalaw. Ramdam niya ang stress ng sitwasyon. Sa isip niya, kung hindi ko maayos itong mahandle, baka masira ang lahat at masaktan si Clara. Sa pagkakataong iyon, nagpakita si Clara ng tunay na tapang. Hindi siya tumakbo, bagkus ay lumapit sa pinanggalingan ng ingay at tiniyak na ligtas ang lahat. Internal conflict at emotional turning point. Pagkatapos ng insidente, nagkaroon ng malalim na pag-uusap si Miguel at Clara. "Clara, alam kong maraming katanungan ka sa akin," sabi ni Miguel, halatang may kaba. "Totoo, Miguel, minsan hindi ko alam kung ano ang totoo at kung ano ang hindi," sagot ni Clara, halatang maihalong lungkot. Sa sandaling iyon, ramdam ni Miguel na kailangan niyang ihayag ang katotohanan. Ngunit alam niya rin na kung hindi tama ang timing, baka masaktan si Clara. Conflict with external characters. Hindi lamang ang emosyonal na conflict ang nararanasan nila. May ilang staff at kaibigan na hindi alam ang plano ni Miguel at nagsimulang magtanong at mag-imbestiga. Ang isa sa mga kaibigan ni Miguel ay nagtanong kung bakit parang may special treatment si Clara. Ang isang staff ay nagkaroon ng hinala at nagsimulang mag-obserba sa mansion. Ang mga bagay na ito ay nagdagdag ng tensyon dahil hindi lamang ang relasyon nila Miguel at Clara ang sinusubok, kundi pati ang paligid at intriga. Clara's demonstration of true love. Sa kabila ng lahat ng misunderstanding, nagpakita si Clara ng tunay na pagmamahal. Patuloy niyang iniingatan si Miguel sa lahat ng sitwasyon.
Hindi siya tumigil kahit may mga problema sa paligid. Sa halip na magalit o magreklamo, pinili niyang maging mahinahon at maunawain. Si Miguel, habang nakaupo at pinagmamasdan si Clara, ay unti-unting natutunan na hindi na niya kailangan pang subukan ang kanyang fiancé. Ramdam niya na totoo ang pagmamahal ni Clara sa kabila ng lahat. Pagkalipas ng maraming linggo ng planong pagkunwaring paralisado ni Miguel, ramdam niya na narating na nila ni Clara ang pinakaimportanteng bahagi ng relasyon nila, ang pagtitiwala at pagmamahal. Ngunit alam ni Miguel na darating ang oras na kailangan niyang ihayag ang katotohanan sa kanyang fiancé. Isang hapon, habang magkasama silang naglalakad sa teres, napansin ni Miguel ang ganda ng tanawin ng Tagaytay, at ramdam niya ang katahimikan ng kapaligiran. Ngayon na ang tamang panahon, bulong niya sa sarili. Si Clara ay tahimik lamang, nagmamasid sa paligid, ngunit ramdam ni Miguel ang kaba sa kanyang puso. Ang reveal ng plano. Huminto si Miguel at dahan-dahang hinarap si Clara. Clara, may sasabihin ako sa'yo, sabi niya, may halong kaba at excitement. Si Clara, nagulat, ay tumingin sa kanya. Ano iyon, Miguel? Tanong niya, may halong curiosity at pag-aalala. Ito lahat ng pinagdaanan natin nitong mga linggo, ang aking paralisya, hindi totoo, hayag ni Miguel. Ginawa ko ito para subukan ang pagmamahal mo. Para malaman kung tunay ang nararamdaman mo sa akin, hindi dahil sa aking kayamanan, kundi dahil sa kung sino ako bilang tao. Bigla na lamang namutla si Clara, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Emosyonal na reaksyon ni Clara. Si Clara ay natigilan sa sobrang shock. Miguel, paano, bakit mo ginawa ito sa akin? Tanong niya, halatang nalilito at nasaktan. Si Miguel ay lumapit, dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Clara, hindi ko gustong masaktan ka. Ginawa ko ito dahil gusto kong malaman kung tunay ang pagmamahal mo at nakita ko. Nakita ko sa bawat kilos mo, sa bawat pasensya at malasakit, na mahal mo ako ng totoo. Lumapit si Clara sa kanya, at sa isang sandali, naramdaman niya ang tapat na damdamin ni Miguel. Ngunit hindi pa rin nawawala ang halong lungkot at sama ng loob sa puso niya. Pagpapaliwanag ni Miguel. Nagpatuloy si Miguel sa pagpapaliwanag. Alam kong parang laro ito, pero hindi ko magagawa sa iba. Ikaw lamang ang nakikita kong may kakayahang magmahal sa akin ng tapat. Sa bawat araw na tumulong ka sa akin, pinatunayan mo ang iyong kabutihan, ang iyong katatagan at ang iyong pagmamahal. Hindi mo iniisip ang pera ko, ang mansyon, o ang posisyon ko. Pinili mong manatili at alagaan ako dahil mahal mo ako, at iyon ang pinakamahalaga sa akin. Si Clara, bagaman nagulat, ay unti-unting naunawaan ang dahilan ni Miguel. Ramdam niya ang sincerity sa bawat salita, at ang damdamin niya para kay Miguel ay lalong lumalim. Pagkakasundo at emotional resolution. Sa sandaling iyon, nagyakap ang dalawa. Ang init ng yakap ni Miguel ay nagbigay ng kapanatagan kay Clara. Ang dating pag-aalala, pagkalito, at selos ay unti-unting napawi. Ngayon naiintindihan ko at naiintindihan ko rin ang damdamin mo, Miguel, bulong ni Clara, habang hawak ang kamay ni Miguel. Clara, mahal kita, hindi dahil sa yaman ko, kundi dahil sa ikaw. Ang tunay na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, sagot ni Miguel, ay halong kilig at emosyon. Pagpapakita ng true love. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang kanilang relasyon ng mas matibay at mas malalim. Si Clara ay naging mas confident sa kanyang pagmamahal kay Miguel, hindi na natatakot o nag-aalinlangan. Si Miguel ay naging mas tapat at bukas sa kanyang damdamin, hindi na nagkukubli o nagpe-play ng tests. Ang bawat araw ay puno ng pagmamahalan, simpleng saya at mutual understanding. Sa bawat maliit na detalye, pagluluto, pag-aalaga, simpleng tawanan sa teres, ramdam nila ang tunay na koneksyon na hindi nabibili ng pera o posisyon. External resolution. Hindi lamang sa dalawa nagkaroon ng clarity. Ang staff, mga kaibigan, at iba pang tao sa mansion ay nakita ang sincerity ng relasyon nila. Ang mga nagtaka sa umpisa ay natuwa at nirerespeto ang kanilang pagmamahal. Walang intriga o selos ang nanatili dahil ang transparency at honesty sa huli ay nagdala ng respeto. Lahat ay nakakita na ang tunay na pagmamahal ay mas mahalaga kaysa anumang yaman. Climactic emotional scene. Isang gabi, habang magkasama sa terrace, tumingin si Miguel kay Clara sa ilalim ng buwan. Clara, sa lahat ng nangyari, hindi ako magsisisi na ginawa ko ang plano. Bakit? Dahil nakilala ko ang tunay mong puso.
At ngayon, alam ko na gusto kong makasama ka habang buhay, sabi ni Miguel, halatang emosyonal. Si Clara ay bumiti, may halong luha sa mata. Miguel, mahal din kita at sa wakas, nakikita ko rin ang totoong ikaw. Hindi mo na kailangan pang subukan ako, nakikita ko sa puso ko mismo. Sa sandaling iyon, ramdam ng dalawang puso ang wagas na pagmamahal, totoo, tapat, at hindi matitinag. Resolution and closure. Ang huling bahagi ng kwento ay nagpapakita ng pagkakaunawaan at pagtitiwala. Ang bawat misunderstanding ay naresolba sa pamamagitan ng tapat na pag-uusap. True love, nakita ni Miguel at Clara ang totoong pagmamahal, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa puso at karakter. Happiness, ang kanilang relasyon ay mas naging matibay at masaya, puno ng mutual respect at care. Ang mansion ay hindi lamang naging simbolo ng yaman ni Miguel, kundi ng kanilang pagmamahalan, isang lugar kung saan ang kabutihan, pasensya, at totoong damdamin ay nanalo. Final thoughts and emotional payoff. Ang storya ni na Miguel at Clara ay nagpakita ng paano sinusubok ang tunay na pagmamahal sa pamamagitan ng pag-obserba at karanasan. Ang kahalagahan ng tiwala at transparency sa relasyon. Ang kabutihan at pasensya bilang pundasyon ng pagmamahal. Sa huli, ang dalawang puso ay nagtagpo, nagkaintindihan at nagmahal ng wagas.